Lahat tayo ay nakakonekta sa social media 24/7. Kumukuha ng swak na anggulo, maayos na litrato, nagdodokumento at nire-record ang mga ganap natin sa buhay-buhay. Kahit konektado tayo sa mga to, parang may kulang pa din. Kalikasan. Pag sinabing kalikasan, isa si Sagada sa aking mga top tier na destinasyon sa aking mga napuntahan. Si Sagada ay nakilala na noon pa man ng mga backpackers bago pa man pumalo sa takilya ang palabas na dating called Tadhana na pinagbibidahan ni na Angelica Panganiban at JMB Guzman. 2 beses na akong nakarating dito at talaga nga namang paparami ang mga dumadayo dito taon-taon. Mas madali na kasi ang pagbiyahe, mas organisa na ang mga tours at mas marami ng mga angking ganda at lokasyon sa Sagada ang pwede mo nang ma-experience at ma-explore. Ang bayan ng Sagada ay isang ika-5 klase ng bayan sa lalawigan ng Mountain Province na may 11,000 residente as of 2015. Ang buhay dito ay napakasimple. Ang agrikultura nila dito ang pangunahing source ng kanilang ekonomiya. Ang turismo rin nila dito ay may malaki at makabuluhang ambag sa bayan. May 3 main road ang bayan na to at napapalibutan nito ng mga inns, guest houses at mga restaurants na naglilingkod sa mga turista sa lugar. Ang lugar dito ay halos malamig buong taon. Mas malamig kaysa sa Baguio, dahilan kung bakit mas marami ang nabibigani kay Sagada. Bukod sa malamig na klima, napakaraming pasabog ni Sagada sa mga mahihilig sa adventures at sa mga sightseers. Kilala ang lugar na to sa hanging coffins, waterfalls, caves, sea of clouds at marami pang iba. Nag-book kami online para sa aming bus transportation, direkta mula Cubao papuntang Sagada. Operated ni Coda Lines, mga 12 oras na biyahe ay dadali na kayo ng bus na to diretso sa Sagada Province. Hello guys, magandang gabi. Eto na naman kami with the Ransacks. Ang mga titas ko doon orlok na. Nagre-ready na para sa kanilang 12 oras na pagtulog. May 2 klase ng bus dito sa Coda Lines. Ang Super Deluxe, 35-seater with restroom at ang Semi-Deluxe, 45-seater na walang restroom. Ang biyahe dito ay may 4 na bus stops para sa mga gustong kumain at mag-unat-unat ng kanilang mga katawan. Nakarating kami ng Sagada around 9 AM at tinagpo namin ang aming guide at magiging service na rin para sa aming day 1. Bago magsimula ang ganap, nag-breakfast muna kami sa Sagada Brew na located sa Dantay Sagada Road, tabi lang ng daan papuntang Sumaging Cave. Ang Sagada Brew ay medyo maliit ngunit may simpleng setup ng coffee shop na once makapasok ka ay madaramong nasa tahanan nyo lang kayo. Nag-offer sila dito ng aromatic Arabica coffee na pinalago sa kanilang lugar. Hindi man ito ang tipo mong hangout place, pero huy, ito ang version ng Starbucks natin sa metro. Magugustuhan mo din ang kanilang all-day breakfast meals, healthy less meat kind, made with freshest ingredients, vegetarian-friendly na may maraming vegan options. With joy, love, and passion for food. Bukod sa masasarap na pagkain nila dito, kung gusto mo din ng mga desserts, para rin sa ito. Bukod sa magandang ambience, perfect na perfect sa mga pamilya, kaibigan, at special someone mo to. Kung nais mo naman bumili ng mga accessories, kape, at iba pang pasalubong, nakapwesto ang mga to sa gilid at available ito for sale. Bilang marami na tayong enerhiya ngayong araw, simulan na natin ang Day 1 Educational Tour dito sa Sagada. Ams! Kung mahilig ka sa mga babasagin na pangdekorasyon sa inyong bahay, etong activity na to ang dapat mong subukan dito sa Sagada. Kulayeng, isang dialektong Kangkani na ang ibig sabihin ay clay or putik ay ang pangunahing gamit para sa paggawa ng palayok. Welcome to Sagada Pottery. Ang Sagada Pottery Center ay sinimulang itayo ni Arch Stapleton, isang American potter. Taong 2000, nagbalik siya sa Sagada at dito nag-train siya ng mga maliliit na grupo ng lokal na interesadong matuto sa paggawa ng palayok. Ang mga clay na ginagamit para sa mga potteries na to ay inaangkat locally. Kapag nakahanap sila ng lokasyon para sa pagkukunan ng clay, kukuha sila ng sample para matesting ito sa center upang malaman kung tatagal sa init at hindi magkakrack to. Kapag okay ang makukuhang clay, aangkat pa sila ng marami at dadalhin sa center upang ibabad ito ng halos 1 buwan para lumambot. Pagkatapos ng pagbababad, sinasala naman ito para ma-achieve ang fineness at consistency. Pagkatapos makapaghugis ng nais mong estilo ng palayok, paiinitin ng mga to sa isang luplupan o oven na kung tawagin sa prosesong to ay biscuiting. Magiging kulay kahel ang mga ipoproseso dito.
Ang susunod na step naman ay ang glazing na kung saan i-coat at lalagyan ng pampakintab na sangkap ang mga pots at idadaang muli sa ikalawang proseso ng pagpapainit na kung tawagin naman ay glaze firing. Ang mga natapos na potteries ay nakadisplay at pinagbebenta sa Sagada Pottery Rustic Store. Sobrang saya ng experience na to. Tinuruan kami ni Miss Tessie kung paano maggulma ng mga clay sa tamang paraan ng paghagod upang makabuo ng isang magandang palayok. Sagada Pottery. Ari ko naman. Magkano yan? Ang plastic mo din leche ka. Sagada Pottery. Ano na naman yung mga masarap na yan? Pottery. Pottery. Ito yung New Guard? Sige nga. sobrang sarap nito. Pakak. Ako sanang gustong humulma ang papi nung nung sarili kong ganun. Parang balak ko sanang gumawa ng nota. Gigigil ako. Huhulmayin ko siyang ganun. Susunod sa aming educational tour ay ang Sagada Weaving. Ang Sagada Weaving ay patuloy na gumagawa ng mga produkto tulad ng mga bags, souvenirs at marami pang iba mula pa taong 1968. Isa sila sa mga pioneers sa industriya sa lugar ng Sagada. Maraming residente sa lugar ang kinukuha nila bilang trabahador nila at isa sa Sagada Weaving sa mga malalaking employer sa lugar. Dumating kami sa Sagada Weaving ng lunch break kaya di namin nasaksiyan ng personal ang mga trabahante habang naghahabi gamit ang mga wooden weaving looms. Next, pag nagawi ka ng Sagada, isa sa mga bucket list natin ang orange picking. Located naman sa Batalao, Sagada Mountain Province, nahanap naman namin ang Rock Farm Inn. Kailangan niyong mag-register ng 100 per head para sa entrance fee. Meron kang 30 minutes para magpakasawang kumain ng mga oranges dito. At yung mga oranges naman na pipitasin mo na di mo makakain ay pwede mong i-take out at bayaran per kilo. Hindi mo literal na pipitasin ang mga oranges dito dahil gagamit ka ng garden shears para gupitin sa sanga ang mga oranges. Bukas ang orange picking as early as 7 AM at available lamang ito mula November to December during harvest season. Si Sagada Rock Inn ay nag-o-offer din ng mga meals sa kanilang cafe bodega. May mga rooms din sila dito na pwedeng-pwede sa mga family and friends na naghahanap ng matutuluyang rest. Dito tayo sa shed ako. Balita ko may mga hinog na dito. Ate, ano ba nang kalat-kalat naman dito? Yung mga tauhan natin dito, kinukuha yung mga hinog palagi. Susumbong ko yung kay kuya. Pwede na ba to? Ganito ang tamang pagputol. Eto na. Magkaalaman tayo kung... Ate, gusto mo nung nakuha ko ate, parang nota. Alam mo siya. Yung naman ako binalaan na... Tuloy sa'yo si ate. Bakla yung bibig mo. Ay! Papasakan ko ng kanya to. Nasa ano nga pala ako? Nasa Sagada nga pala ako. Pagkatapos ng nakakapagod na educational tour, syempre, deserve naman namin ang masarap na lunch dito sa Gaia Cafe. Ang Gaia Cafe ay may 270-degree view na treehouse inspired on a cliff na gawa sa mga scraps. Ang Gaia na ibig sabihin sa Greek ay Mother Earth ay nagsuserve lamang ng mga organic community-sourced ingredients na matatagpuan lamang din sa Sagada. Ang mga menu nila ay mostly vegetarian pero may iba rin namang mga options. Habang hinihintay namin ang aming order, nagpitik muna kami sa napakagandang ambience nila dito. Isa sa mga perks pagkasama ko ang Ransax ay sinisigurado namin na siksik-liglig ang aming itinerary at syempre hindi lang din basta-basta ang aming mapipiling stay. Si Bexray ang utak sa likod ng aming ITs. So eto na nga, pag sinabing bonggang ganap, isama nyo na sa inyong IT ang Sagada Blue Mountain Cabins. Parte na din ng adventure mo ang pagpunta sa cabin na to. Walang mga public transpo sa Sagada 424/7 pero nag-offer ang Blue Mountain Cabins ng free shuttle service sa mga mag-a-avail ng kanilang stay. Ang Sagada Blue Mountain ay may 2 cabins available for room rentals. Kung hanap mo yung mga stay na sobrang static, pagpasok mo pa lang ma-amaze ka na sa natural setting ng lugar na structured in stone and wooden walls. Napapaligiran ng mga nagtataas ang pine trees, may napaka-preskong hangin,
overlooking view sa kabundukan at magandang ehersisyo habang naglalakad-lakad sa malawak na kakahuyan dito. At eto pa, kung di ako nagkakamali, ito lang ang natatanging resort sa Sagada sa ngayon ang may swimming pool na running water. Medyo magninilay-nilay ka nga lang maglangoy dito dahil sa sobrang lamig tulad ng klimang meron dito sa Sagada. Magandang paraan din ito upang maibsan ang mga nagsasakitang kalamnan nyo, lalo na kung balak nyo mag-hike dito. Unang araw pa lang namin sa Sagada ay talaga namang jam-pack na sa IT. Sa sobrang pagod namin today, hindi namin pinalampas na masubukan ang dining experience sa kanilang restaurant. Pagpasok mo pa lang talaga namang tatamban sa inyo ang napakagandang setup ng resto. At yun na nga, habang lahat ay busy sa kanilang dinner, nang madali akong ubusin ang pagkain ko para makapag-setup naman ako ng surprise para sa aming birthday celebrant na si Karina. Bibili lamang kami ng cake lalo. Tao po! Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday. Happy birthday to you. Ano naman yan? Yung production naman nakakaloka. Happy birthday, Bex! Naku! Wala. Pwede na pa naman ako hawakan yung sapatos ko, ipapasok ko ng gusto. Ano ba yan? Nakakaloka. Thank you, mga nasinichan ko muna. Teka. Nakakaloka. Bex, i-blow mo ang cake. Teka lang. Mag-wish muna ako ng mga. 1, 2, 3, Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Blow your candle, my Bex. Yay! Day 2. Yung halimuyak ng sariwang hangin, uni ng mga ibon, pagdanaw sa mga pine trees, ay isa sa mga napakagandang regalo ng bawat umagang gumigising ka. Di pa nagtatapos ang pasabog ng cabins na to. Dahil alam mo bang may malapit na side trip dito mula sa cabin? Oo, mga 30 minutes na trekking lang ay mabibigani ka na sa isa sa mga sikat na dinadayo din dito sa Sagada. Gumising kami around 5 AM para mag-ready ng aming mga gagamitin para sa susunod na adventure namin. Ang daanan ay hindi ganun kahirap, mas marami ang lakad kumpara sa mga paakyat. Habang binabaybay mo ang daan, may experience mo ang makakapal na hamog at nagtatayugang puno ng pino. Makatapos ang halos 30 minuto na paglalakad, bubungad sa iyo ang Blue Soil Mountain. Nag-iindika ang burol na ito ng mataas na copper sulfate kaya ito ay mga sul-sul. At mas nagiging matingkad pang lalo ang kulay nito kapag basa ang kapaligiran. Kahit wala kang umagahan o kain, hindi ka naman magugutom dito sa Blue Soil Spot dahil nakapaligid dito ang kaliwat ka ng tindahan ng mga pagkaing sagot sa nagugutom mong kalamnan. May kape, hot cake, buko juice at halo-halo. O diba? Kahit malamig ang panahon dito, dapat subukan mo pa din to. Simula pa lang yan ng Day 2 IT. Kumapit ka at ihatid ko sa inyo ang ilan pa sa mga dinayo naming lugar dito sa Sagada. Pagkababa mula Blue Soil, inihanda lang namin ang aming gamit at iniwan sa bahay ng aming guide para sa aming susunod na destinasyon, ang Balangagan Cave. Napakahusay ng kalikasan gumawa ng mga obra at isa na nga dito ang mga kuweba natin sa Pinas. Dahilan kung bakit interesado akong sumubok ng iba't ibang mga yungib dito sa atin. Located sa Sagada Mountain Province, ang Balangagan Cave ay naging libingan din ng mga ninunong Igorot. Pagpasok namin sa loob, bumungad na agad ang mga libingang ito na nakapaligid sa kuweba. Kahit malamig ang panahon sa Sagada, napagod pa din kami sa activity sa loob ng kuweba.
Kaya naman naganap kami ng mapaglalangoyan. At sa di kalayuan, binigani din kami ni Tikangan River. Malinis ang tubig at saktong-sakto para ma-refresh kami pagkatapos ng nakakapagod na IT namin. Isa sa mga exciting part, after every ganap ay naghahanap kami ng bagong mga makakainan. At syempre dapat ay partnered pa rin with kape. Kaya naman, sinubukan din namin ang Banas Coffee na located sa South Road, Poblacion, Sagada. May maayos at tahimik din na ambience dito. Perfect para sa mga mahilig lang magsunog ng oras at humigop ng kape habang ini-enjoy ang view ng kalikasan dito. Wala naman sa Kiltipan, Sagada, makikituloy din kami ng isang gabi sa isang cozy lodge in the woods na may fireplace at may mga artwork ng mga Sagada locals. Ito ang Aniduan Lodge. Ang aniduan mula sa salitang anidu na ang ibig sabihin ay warm yourself with fire ay ang napili naman namin tutuluyan ngayong day 2. Pagpasok mo, bubungad ang mga aesthetic na wooden structures na magpapagaan palalo ng mood mo. Bukod sa napaka-preskong simoy ng hangin dito, may malinis at komportableng tutulugan ka dito. At dahil malilibre ang aming birthday celebrant ng dinner, nagpahatid naman kami sa Sagada Cellar Door. Located sa Lalya ay Patay Sagada, kilala sa mga dinner buffet. Ang restong ito at nag-o-offer ng craft beers na may iba't ibang flavors. Isama mo na ang croissant, sourdough bread, beef tapa at sausages. Isa sa mga magagandang experience namin ito lalo na sa aming birthday celebrant. May napaka-aesthetic na setup ng location, perfect para sa inyong Instagrammable shots. Bukod dito, marami kang mapupwestuhan depende sa mood mo. Pwedeng indoor at outdoor. Bumukaw ng atensyon namin ng pwestong malapit sa may comfort room. May isang dining table na may mga nakadisplay na iba't ibang bottled and canned beers at dito kami kumain for our dinner. Yung malamig na klima ng gabing yon ang nagdala sa amin upang makihalubilo sa mga taong nagpapainit ng kanilang nanlalamig na katawan sabay sa pagtagay ng kanilang mga inumin. 3. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Woo, woo. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Yay! Day 3. Advantage ng pagstay namin mula Aniduan Lodge ay walking distance lang uli ang susunod naming destinasyon. Gumising kami ng 5 AM at nag-trek ng mga halos 30 minutes papuntang Pogo Viewpoint and Campsite. Pagdating sa location, nagkape muna ang mga Bex at ako naman ay nagpainit muna sa tabi ng bonfire. Mga ilang sandali, bumungad na sa amin ang Sea of Clouds. Nandiyan na ang hammer. Binabakla mo naman ako eh. Yung tali ko ng box. Game ka na ba? Game? Napakasadista naman. Nag-breakfast naman kami sa isa rin sa mga dinadayong kainan dito sa Sagada. Ang Isang Wow by the Clouds. Located sa Ampanga Heights ng Tadaw, Sagada, matatagpuan mo ang upside down resto na nag-o-offer rin ng mga meals at coffee with an overlooking view with Sea of Clouds experience. Along the way, papuntang bus terminal, nag-alay kami ng aming dasal at pagpapasalamat sa aming maayos at masayang paglalakbay dito sa Sagada. Nandito na naman ako sa part na ayaw ko nang matapos ang adventure na to. At yung maghihiwalay-hiwalay na naman kami dahil need yung kumonektang muli at lumaban sa totoong hamon ng buhay. Natapos man ang DIY Sagada adventure natin, tanang-tanang ko ang mga masasayang alaala natin at lagi kong hinihiling ang lakas ng bawat isa para sa mga susunod pa nating paglalakbay. Salamat mga Bex! Sobrang nag-enjoy ako. Ako ang inyong Bex Traveler, JB.